Samahan niyo po ako guys. Kumustahin po natin ang ating kaibigan kung wala po bang magaganap po ngayong araw na ito, lindol, para po masundan po ninyo. Gusto ko magbigay po ng paalala kung ano man po ang maisabi po ng ating kaibigan para po ay makapaghanda kayo ngayong araw na ito. So subukan po natin tanungin sa kaibigan kung wala po bang magaganap na lindol, para kung kayo may pupunta sa mga mall o building po na malalaki dyan, para po ay hindi po kayo matakot. Ito po ang gabay po na ibibigay po namin sa inyo para po ay hindi po kayo magpanik agad. Kaibigan ninyo, gusto kong malaman po sa araw na ito, Mayo 9 man siguro karon, no? Pitsa 9 ng Mayo. Gusto kong malaman po, wala po bang mga impormasyon po na magaganap ba na kalamidad tulad po ng lindol sa araw na ito, mamayang gabi sa pagtulog ng mga tao? Gusto ko maipaabot. Oo nga, kasi meron pong yung sinabi po ninyo na Mayo magaganap ang mga lindol. Meron nagaganap po talaga, dami pong mga pagyanig po sa ibang lugar. Kaya gusto po nila malaman kung wala po bang lindol po na magaganap sa Manila ngayong gabi na malakas na lindol, or sa Mindanao. Salamat guys, tandaan nyo pinapaabot ko ito para po ay hindi kayo magpanik ba. Baka pumunta kayo sa mga mall, wala pong nakikita si kaibigan na malakas po na lindol ngayong araw na ito at mamayang gabi, pero meron pong makasagupa din po ng mga pagyanig po ng mga mahihina lang po ng mga lindol po sa mga ibang lugar po ngayon. Pero dapat lang po talaga tayo mag-ingat, hindi lang po tayo magpakampante, sabi ng ating kaibigan. Oo, ginawa ko to kaibigan. Oo, ginawa ko po ito, na nais ko talaga na ipa-update sa inyo. Ano po ba ang dapat po nilang ingatan, na mag-ingat po sila ngayong araw na ito, kasi sinabi po niyo wala naman pong malakas na lindol, pero wala lang magpangkapanti. At saka gusto kong malaman kung mayroon po kayong mga impormasyon ngayon na dapat po nila na malaman. Ito lang po ang sabi ng ating kaibigan. Kitang-kita po natin sa social media, ang dami pong mga buhay na namatay, nawala dahil po sa banggaan, disgrasya sa kalsada. Mag-ingat kayo guys, dahil po ang kalsada ngayon, no, maraming kakainin po na buhay, kaibigan. Kung sino man po yung mga baguhan lang po na driver dyan, bago lang po natuto, wag lang po ninyong ipipilit po na wag po ninyong iasa sa sarili nyo na kayo ay kaya na po ninyong magmaneho. Alam po ninyo ang disgrasya, hindi po natin alam, no? Kasi po marami pong mga driver na kamuti karon, no? Dagang mga driver, kahit pa nag-iingat ka man, mayroon po mga driver po na ganyan ang mga ugali na mag-drive po sa kalsada. Kaya ito po ang tandaan niyo na dapat po inyong ingatan, mag-ingat kayo sa kalsada. Kung katulugon mo, hinto. Kung bago lang po kayo sa pag-drive, wag po inyong ipilit. Buhay po ang inyong dala, kaibigan. Salamat po sa babala. Sa lahat po ng makapanood sa atin, ang babala ni kaibigan karong araw, ayaw mo kumpiyansa sa disgrasya, aksidente, ayaw mo, wala ta kabalo. Basta sinabi ng ating kaibigan, sabi po ng iba, kung ipasa Diyos po talaga, wala tayong magagawa, yun po. Pero sabi po ng meron po tayong narinig po dyan, no? Kaya binigyan po ng Panginoon ang tao na normal na pag-iisip, para pag meron po mga problema, makapag-isip kayo. Ang disgrasya guys, pwede natin maingatan at maiwasan, di ba kaibigan? Totoo yan. Kahit pa po nasa binggit ka ng kamatayan, kung ikaw ay hindi abusado, posibleng maililigtas mo pa rin ang buong pamilya mo. Kung karon naa kay pamilya, abusado mo drive, palahubog, pag mayroon pong nangyayari na aksidente sa kalsada, anong mangyayari? Pwedeng maubos guys. Pero kung mahinahon at safety mag-drive, posible guys manikayan pa na nimo.
Oo. Kahit banggain ka man, basta mahina lang po yung takbo ng sasakyan mo, masafety ka talaga. Kaibigan, tulad po yung nagaganap, naubos yung pamilya dahil po na sub-sub ba sa wing van, tapos yung bus po nakasagasa. Bakit nangyari yun? Hindi naman po siguro malakas yung ano. Ha? Oh, totoo yan. Nangyari po yan dahil po sa kamuting nag-drive, no? Katong bus, guys. Mahirap talaga na mayroon pong tao na madadamay po. Inosente. Kasi baka po mayroon pong lasing ba yun o ano pong nainom, no? Yung nangyari na yan, guys, yun po ang masabi natin, no? Ipinapaubaya na po talaga ng Panginoon. Diyan lang po, no? Taman, diha lang taman ang ilang kinabuhi. Kaya dili gyud nato pwede mabasol po ang Ginoo, no? Basig diha na lang gyud ang ilahang kandila, kasi kanya-kanya po tayo ng kandila, guys, na maupos buo na ang mga instrumento ba, no? Kung ang kandila sa usa ka tao mubo na, ibig sabihin yan mubo na lang yun ang imuhang pong kinabuhi. Kung taas pa, sigurado, no? Buo na makalikay punta sa mga disgrasya, lalo na lagi kayong sumunod na manalangin lagi. Before po kayo aalis sa bahay nyo, huwag po nyo kalimutan magdasal, kaibigan. Totoo yan. Wala mang nakita si kaibigan ngayon na lindol na malakas. Yun po ang sabi ni ating kaibigan. Kung ano po? Oo, totoo yan. Di ba mayroon na nangyari, guys? Kahit gaano pa na yupi ang kanilang sasakyan, hanggat mayroon pong anghel sa buhay mo. Tingnan po natin, guys. Mayroon pang nailigtas po yung disgrasya na yan, no? Ang napatal lang doon katulang mga ginikanan, no? Ang bata wala na unsa. Tud kay na may anghel gud nagsunod, guys. Dili pud ni tanan, guys, na mga tao katong disgrasyaha, dili pud nato mabasol gyud ang Panginoon nato. Tungod kay wa ta kabalo. Katong mga drivera, wala di pud to nagsunod sa Ginoo, wala di ay pud nagaampo. Ang gihuna-huna lang, ang material lang ng mga buluhaton. Kaya kapag masobrahan ang Ginoo sa pasobra po sa tao, nagiuna lang ang material na mga bagay, magsawa po yan ang Ginoo magtampo at pwede kang bitawan. Yun po kaya nangyari po doon. Kaya sana po maintindihan po ninyo ang mga ipinapaabot po ng ating kaibigan na dapat po ninyong pahalagahan ito. Mag-ingat kayo sa bawat biyahe.